Folded Man. Yan ang bansag sa kanya nang dahil sa kakaiba at bibihira niyang karamdaman. Alamin natin kung paano niya napaglabanan ito sa loob ng 20 taon. Dito lang sa channel na kung saan sa bawat video na iyong mapapanood ay meron kang kapakinabangan. Galing sa isang simple at payak na pamilya si Liwa. Si Li ay ipinanganak ng normal at malusog na bata sa lugar ng Panxi, Qiyang, China. Ang kanyang ama ay nagkatrabaho sa isang military factory malapit sa kanilang bayan, habang ang kanyang ina ay nagkatrabaho din sa gobyerno tulad ng kanyang ama. Nang matapos ng high school si Li, siya ay nagpasya na lumuwas ng bayan upang maghanap ng trabaho sa lungsod. Ngunit nakaramdam siya ng pananakit sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nagsimula ang pananakit sa kanyang paa at umabot sa kanyang hita hanggang umabot sa kanyang baywang. Nagpatuloy ang pananakit hanggang sa nagpasya siyang magpa-check up sa doktor. Ang sabi ng doktor na nag-check up sa kanya, siya ay may rayuma. Kaya't niresetahan siya ng painkiller at anti-inflammatories para guminhawa ang kanyang pakiramdam. Dahil sa naturang karamdaman, siya ay unti-unting nanghina at sa paglipas ng mga taon, ang kanyang karamdaman ay lumala. Nang si Li ay umidad ng 27, ang kanyang leeg ay nanigas sa isang baluktot na posisyon at makalipas lamang ang 2 taon, ang kanyang ulo ay hindi niya na maangat. Ang kanyang pang-itaas na katawan ay unti-unting natitiklop paibaba ng kanyang paa at sa edad na 40, halos magdikit na ang kanyang muka at ang kanyang mga hita. Nagagawa lamang makapaglakad ni Li kung may mga stick at kahoy na nakasuporta sa kanyang paligid. Kapag naman siya ay kumakain, umuupo siya sa isang upuan o sa kanyang kama at naglalagay naman ang kanyang ina ng isang mangkok para maiabot sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kanyang katawan ay sobra nang na-deform at ang kanyang digestive system ay unti-unti nang nasisira. Tanging dayami lamang ang kanyang gamit kapag siya ay magsisipilyo. Kapag siya naman ay binibisa ng kanyang ina, ito ay pahirapan dahil sa forma ng kanyang katawan. Dahil sa labis na awa ng kanyang ina sa kanyang anak, si Tang Dongchen, ang kanyang ina, ay nagpasyang dalhin siya sa ospital at magpatingin sa maraming doktor maging sa kalapit nilang lalawigan. Halos lahat ng ospital sa kanilang lugar ay napuntahan na nila, maging sa kalapit nilang bayan. Ngunit lahat ng ito ay hindi nakatulong sa kanila. Taong 2017, nagsubukan nila sa isang ospital sa Chengdu, Sichuan. Sinabi sa naturang ospital, si Li ay may autoimmune na tinatawag na ankylosing spondylitis na nagsimula noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Ang ankylosing spondylitis ay isang malalang sakit na rayuma na pangunahing nakakaapekto sa mga kasukasuhan ng gulugod at pelvic. Dahil na rin sa sakit na ito, ang iba't ibang bahagi ng kanyang buto, partikular sa kanyang gulugod, ay nagdikitan na. Ang kanyang kondisyon ay lumala na sa paglipas ng maraming panahon hanggang siya ay tuluyan ng nakayuko at nakabaluktot ang kanyang katawan. Lubang kalunos-lunos ang kalagayan ni Li dahil ang kanyang baba ay nakadikit sa kanyang dibdib. Ang kanyang dibdib naman ay nakadikit sa pubic bones, habang ang kanyang mga hita ay halos nakadikit na sa kanyang mukha. Sabi ng doktor na nagsuri kay Li, umuwi na lamang kayo. Siguro dahil na rin ngayon lang sila nakakita ng ganto kalalang sakit. Ngunit ang nanay ni Li ay sumagot, "Ipinanganak ko siya, kaya kailangan kong sikapin ang aking makakaya upang makahanap ng isang paraan upang mapabuti siya. Kung hindi man, kapag namatay ako, sino ang mag-aalaga sa kanya?" Halos madurog ang puso ng doktor nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Dagdag pa ng kanyang ina, "Hindi ako susuko para sa aking anak." Nang marinig ito ni Li, desidido na rin siya na huwag sumuko. "Nakuha ko ang sakit na ito at nararamdaman kong walang magawa," sabi ni Li. "Wala nang pagpipilian. Kailangan ko lang humanap ng paraan sa anumang mga potensyal
na gamutin. Dahil desidido si Lee na gumaling, ginamit niya ang kanyang telepono upang maghanap sa online ng tutulong sa kanya. Nakalaunan ay natagpuan niya si Tao Wei-ren, pinuno ng operasyon sa galugod sa ospital sa Shenzhen noong 2019. Sumang-ayon naman si Tao Wei-ren na tingnan kung may magagawa pa siya kay Lee. Mapanganib at mapanghamon ito, sabi ng kanyang doktor. Ngunit noong Hunyo ng nasabing taon ay sumailalim sa operasyon si Lee upang maisaayos at maitayo ulit ang ilan sa kanyang mga buto. Si Lee ay kailangang sumailalim sa 4 na operasyon. Ang unang operasyon ay isaayos ang nagdikit niyang mga buto sa gulugod, dala na din ng matagal niyang pagkakabaluktot. Habang sumasailalim sa unang operasyon si Lee, ang kanyang ina naman ay walang tigil sa panalangin na sana ay maging matagumpay ang operasyon dahil maaari itong ikamatay ng kanyang anak ayon sa doktor. Kalipas ang 3 oras na makapigil hiningang operasyon, ito ay tagumpay na nairaos. Labis-labis ang tuwa ng kanyang ina, maging ang mga doktor na nag-opera. Cervical and osteotomy, o ang paghihiwalay at pagsasaayos ng kanyang cervical spine. Pagtanggal ng mga buto na nagdikit sa kanyang batok, nang sa ganon ay maiangat ng Lee ang kanyang leeg. Makalipas ang 6 na oras na operasyon, tuluyan ang naiaangat ni Lee ang kanyang ulo. Naging matagumpay ang operasyon sa pangalawang pagkakataon. Dumating na nga ang araw ng pangatlong operasyon, lumbar spine osteotomy. Pagsasaayos ng mga buto sa kanyang lumbar spine para maidiretso niya na ang kanyang katawan. Lubhang mapanganib ang pangatlong operasyon, kaya dito nagsama-sama ang mga ekspertong doktor para maisagawa ang operasyon ng maayos. Makalipas ang 10 oras ng operasyon, si Lee ay tuluyan ang nakakahiga ng diretsyo dahil naging matagumpay ang operasyon. Masaya ako dahil makalipas ang 20 taon, ngayon na lang ulit ako nakahiga ng diretsyo, sabi ni Lee. Ngunit, nang makalipas ang 4 operasyon, si Lee ay nagkaroon ng mataas na lagnat at ito ay labis na ikinabahala ng mga doktor dahil baka ito ay maimpeksyon. Ngunit kalaunan ito ay gumaling din. Dumating na ang araw ng pinakahihintay ng lahat, ang huling operasyon, replacing hip joint, para naman siya ay makatayo ng mag-isa at tuluyan ng makapaglakad. Makalipas ang 7 oras ng operasyon, ito ay naging matagumpay. Nang makita ko ang itsura ng aking ina, naawa ako sa kanya. Pumuti na ng husto ang kanyang mga buhok, sabi ni Lee. Inalagaan niya ako sa buong buhay niya. Sana gumaling na agad ako para makabawi ako sa kanya at ako naman ang mag-aalaga sa kanya, dagdag pa ni Lee. Labis-labis ang pasasalamat ni Lee at ng kanyang pamilya sa mga doktor na nag-opera sa kanya at sa lahat ng staff ng ospital. Dumaan si Lee sa matagumpay na 4 na operasyon at 6 na buwan sa rehab unit ng ospital. Si Lee ay tumira ngayon sa isang gawain ng physiotherapy. Ginagampanan niya ang harmonika at muling kumuha ng kaligrafiya, isang bagay na nasisiyahan siya bago ang kanyang kalagayan ay naging malubha. Sa ngayon, mayroong isang maliit na negosyo si Lee at tinutulungan siya ng kanyang mga magulang sa pagtinda ng tabako. Dahil hindi nawala ng pag-asa, ang mga magulang ni Lee at si Lee, nalampasan nila ang mga pagsubok sa kanilang buhay. At bago ko tapusin ang video na ito, nais ko munang pasalamatan ang lahat ng sumusubaybay sa channel natin at sa lahat ng komento na positibo. Muli, maraming salamat po.